Bakit hindi si Marcoleta ang nasa Blue Ribbon Committee o BRC at kay Pia Cayetano ito napunta? At si Marcoleta na ang may hawak ng Committee on Justice and Human Rights na dating hawak ni Kiko Pangilinan na mapapaisip ka at bakit ito ang kanyang tinanggap. Ang Committee on Justice and Human Rights ay isang komite sa Senado o Kongreso na tumututok sa mga usaping may kinalaman sa hustisya at batas, karapatang pangtao, imbestigasyon sa mga kaso ng paglabag at karapatan, pagdinig sa mga reklamo laban sa gobyerno o opisyal. Ito ang ilan sa nilalaman ng komite na hawak ngayon ni Marcoleta. Karaniwang nilang ginagawa ay pagkakaroon ng hearing o imbestigasyon na nagpapatawag ng resource person at witness. Kung inyong mapapansin, halos konektado ito sa Blue Ribbon Committee na hawak ni Pia Cayetano, na magiging malakas pag nagsama ang dalawang ito sa tinutumbok ng imbestigasyon. Dahil parehong abogado si Marcoleta at Pia Cayetano na marunong sa larangan ng batas, sa aking nakikita, tingin ko pinag-isipan ni Marcoleta ang posisyong ito upang hindi siya pag-isipan ng kanyang katunggali na si Ping Lacson, na tila ba isang pain ang galawan nilang ito laban sa mga politikong naglimas at nakinabang sa pera ng taong bayan, na sila naman ngayon ang tatamaan nito. Na maganda na ang magiging laban ng imbestigasyon dito na malalantad kung sino ang mga politikong nakinabang sa mga male-maletang pondo ng bayan. Ano man ang kanilang gawin ay lumalabas pa rin ang katotohanan. Sa likod nito at hindi nila ito mapigilan sa nangyaring gulo sa Senado, ay lumalabas ang tunay nilang kulay at pag-uugali sa politika na nagpapakita ng dahilan na wala silang malasakit sa kapwa senador na iniwan nila sa ere. Kaya hindi na dapat tayong maniwala sa mga politikong ito kung sa kanilang kapwa senador ay nagawa nilang iwan at talikuran dahil sa politika. Magtataka pa ba kayo kung magkagera ang Pilipinas at China ay layasan tayo ng mga ito, kawawa ang taong bayan? Eto, panoorin nyo ang mga pahayag ni Marcoleta na may kinalaman sa mga sinasabi ko. Well, chairman kayo ng dalawang committee ngayon, Justice tsaka Public Services. Sir, una tanungin ko, bakit hindi kayo sa BRC? Yung judgment ni SP Alan, sabi ko, ikaw nang bahala dyan. It's your decision. Sabi niya ganun. Sabi ko, Na-disappoint ba kayo, sir? no. Not at all. Kahit naman, kahit na halimbawa, member lang ako doon, really, Trixie, gagawin ko pa rin yung gusto kong gawin. Wala namang... Hindi kailangan chairman kayo. Hindi ako kailangan maging chairman. Siguro magbabago lamang doon yung siguro yung i-agenda natin kung yung mga priorities lang. Pero nanatili pa rin kayong active kahit hindi na kayo chairman nun eh. Nung right after, Wala nagka-shake out. Wala na nga ako doon. Nasa minority na ako. Pero nakita nyo naman, Yes. naman Hindi ako... ba kayo tumigil? Hindi ako Hindi tumigil nyo talaga. Di iniwan. lalo na ngayon. Di lalo na ngayon. Yes, sa inyo. Yung expectation nyo po sa kay Senator Pia on BRC, do you think that they will pursue yung case against Martin Romualdez? Oo naman. Dapat. Yun ang core namin. Yun ang core. Doesn't matter na hindi ako. Yeah. Hindi pinag-uusapan yun. Ang importante rito, ang matagal nang inaasam ng taong bayan na bigyan natin ng closure yan. Matukoy natin, mapanagot natin kung sino talaga. Yes. Kung sino-sino may kagagawan yan para mapanagot natin. Ito ang tungkulin natin At sa bayan. nakakalimutan na yan ngayon. Whether akong chairman o hindi, pareho din ang direksyon. Sir, bilang chairman ng Public Services, ano yung priority bills natin? Ang laki kasi niyang sinasakop niyan. Ang gusto ko sana, makita ko muna lahat yung mga nakalatag. Kasi, nandyan yung... actually, malaking ano yung talaga yan. Ang daming... From transport to TV, water. NEC, So, ano, di ba? andyan Ang na laki ng sakop ICT, nyo. yung mga utilities. Marami talaga yan. Kaya gusto kong aralin yung priorities. Kasi, ang pinag-uusapan dyan, ang daming mga batas na magaganda tungkol dyan. Karaniwan, yung batas na ipasa namin. Pero sa implementation, sumasablay doon eh. Sir, halimbawa, yung electric vehicles, may tulak ang Malacanang, priority daw ang EV. Hindi ko alam, sir, kung napag-isipan nila ng maigi yun. Ano sa tingin ninyo? Nakita niyo na ba yun? Ang dami, oo. Ang problema, puro ganun lang. No? Yes, sir. Puro start. Ah. Kumbaga sa kotse, alam mo, pag in-start mo yung kotse, bago ka magpatakbo,
alam mo na yung plano mo, saan ba ako pupunta ngayon? Reactionary po. Minsan. Hindi, yung gusto lang, start lang gano'n para may makita na merong May napasimulan. mandar. Pero sa katotohanan yan, ang pinag-uusapan natin, paano mo palalakarin ito? At ilan ang sasakay na tao dito na may benefit dito hanggang sa makarating ka sa direksyon na pinupuntahan mo. Okay. So, gusto ko gano'n ang mangyari. So, meanwhile, sa Justice Committee, ano sa tingin ninyo yung una ninyong haharapin? Sa justice, kung hindi mapupunta sa Blue Ribbon yung mga nangyari, I want to investigate. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado. Palagay mo lang na valid yung warrant of arrest ng ICC. Na sa aking palagay ay hindi talaga valid. Kailangan ba namang pasukin ng House of Ang Senate? Senate. oo. At ang nakakabahala dito, nung magkakausap-usap kami, immediately after the takeover, kakausap kami nila na SP Soto. Sabi ko, Chief, nung baka akong sineserve ang warrant of arrest, pinakita sa'yo yung kopya. Hindi, sabi niya. Hindi mo nakita. Hindi, sabi. So, sa naisip ko lang, ba't mo sinabi na makipag-coordinate kayo sa OSAA? Do you think it is lawful to implement the warrant of arrest order within the premises of the Senate? He could have said na, wag naman dito. Do not desecrate the grounds of Congress, of the Senate. Sa labas na lang kayo. Bahala kayo. I have nothing to do with that. I am the President of the Senate. I need to protect the dignity and integrity of this institution. Yun lang naman ang expectation ko.